Talagang magandang araw. So ngayong araw na to, bumisita tayo dito sa farm, dito sa bahay. Nagulat na lang ako nung bumugan sa akin tong mga damo-damo, anik-anik. As in, balik gubat talaga, grabe talaga. Ang bilis tumubo ng mga anik-anik na to. Dahil hindi tayo mayaman, wala naman tayong mga katulong. Dahil nag-iisa lang tayo dito, tirahin na natin. Kaysa tirahin pa ng iba. So, umpisa natin dito sa may bakuran. Ayan, diba? Wala naman talaga kasi akong katulong, kaya wala akong ibang choice kundi gawin lang to mag-isa. Yes! Kaya ko to. South! Normally, nung dito pa ako nagsistay everyday, nami-maintain naman dito. Hindi ko hinayaang umabot sa ganito. But since yun nga, nabisi nga yung mga persons lately, naging city girl tayo ng ilang buwan, kaya hindi natin naasikaso dito. Nakakamiss nga naman dito, kaya gustong-gusto ko pa rin bumabalik-balik. Yun nga lang, nakakagulat nga lang sa pagbalik ko, diba? Ang dami ko palang kailangan gawin ulit. Then, nung pumunta naman ako dito sa may mga kalamansi, ganun din, of course. Talagang sobrang gubat. Oh, diba? Talaga namang gubat. So, since hindi ko nga kayang gawin to mag-isa, humingi na din ako ng rescue. Magbabayad na tayo dito. Kasi mag-usapan to. Hindi ko na talaga to kaya. Kaya kumuha tayo ng 3 tao to clear this out para mas maging mabilis yung pag-recover ng mga kalamansi natin. Dahil kailangan ko rin naman talaga ng mga kalamansi. So, kaya ito si Father to the rescue. Ninabala ko na naman si Father. Nakita kong may mga bunga na pala yung mga langka. Diba? Oo, diba? Di ko alam na namumunga na lang din sila. Kaya sabi ni Papa, mga langka ko daw, ang dami ng bunga. Kaya nun, minerienda na namin. Sobrang tamis nito kahit hindi pa gaanong hinog. Kasi ito yung variant ng Eviarc abuyog, jackfruit. Isa sa pinakamatamis na jackfruit sa buong mundo. Yes, correct. Kahit i-search pa sa Google. Matamis man. Lapikod mo kayo ito. Hindi daragan to, dari ano? Bagang dulce. See, I told Papa na bagang dulce. Parang candy. Yung tamis ng jackfruit. So, yun na nga. May ginagawa ako dito sa individual na puno. Lalagyan natin ng fabric woven na black na parang mulch. Nakita ko to online na nakakatulong siyang maiwasang mapabilis yung mga pagtubo ng mga weeds. Nakita ko online na napakaraming reviews na magandang araw, kaya sinubukan ko na lang din. Since na black woven fabric siya, matutulungan niyang mapabagal yung pagtubo ng mga weeds na nasa ilalim ng mga kalamansi. Na tong mga weeds na to ay talagang sagabal talaga sa mga pananim. Dahil imbes ma-absorb ng kalamansi yung mga nutrients na galing sa soil, nauunahan sila ng mga weeds. Ginamitan ko ng kawayan para ipangpako dito sa pagkabit ko ng fabric woven na mulch. Para rin ma-stretch ng maigi and maging maayos yung pagkakakabit. Hindi siya gumalaw-galaw, hindi siya matanggal agad, hindi siya liparin ng hangin. Para rin of course, ma-maximize natin yung gamit nito. As you can see dito sa mga kalamansi, ang papayat nila. And alam mo yung malnourished kung sa tao. Kawawa naman kasi hindi nga naman talaga naalagaan. Talagang napapalibutan pa sila ng mga anik-anik. Pero yun, since na nagbabalik tayo, alagaan natin ulit sila. And hopefully, hindi pa sila nagtatampo. Sorry naman. So ngayon, i-apply natin yung mga fabric woven na black for mulching. So we will see. Okay? That's all for now. Maraming salamat. Goodbye. Ciao.